Ito po tayo ngayong hapon sa bahay mismo ni Barangay Captain Freddy Bolivar upang kapayanamin po natin siya sa naganap po na pagpatay sa dating Barangay Captain ng Bangad, Milagros, Masbate. Kap, nandito po kami ngayon sa bahay mo upang itanong po namin kasi sa iyo kasi nung pumunta po ang aming grupo sa Masbate Hospital na ano po kasi nabanggit po kasi ang pangalan mo doon. Opo. Ano po kaya Kap ang masasabi mo tungkol doon? Sa sa nangyari kahapon mo, talaga wala akong nalaman kag dili ko alam na ina siya kahapon na hapon pinasukan sa mga tao na mga armado. Kasi nandito kami sa kapatid sa iya asawa ni ex-kapitan nag-inuman kay nanalo ako sa sabong. So, dinayo ako niya kagahapon na hapon sa balay pag-inuman. So, pag-inuman namon, nakasabi sa akin na si ex-kapitan daw binaril. Sabi ko, sa diin man binaril sa Masbate? Sabi niya, dili sa inda balay. Sabi ko niyan lang, sabi niya, sabi ko, wala man ako kabatin putok diri sa balay. Sabi niya, pare, dili mo mababatihan kay sabi niya nasa baba kita nasa lower kita, tapos sabi niya na padir ang balay mo kag nasa loob ka ng bahay mo. Sabi niya hindi mo sabi niya talaga mababati ang putok. Sabi ko sa kanano nangyari, wara ninda sabi ko ma-recover ang nagbadil. Sabi niya wara kay nakamotor daw. Sabi ko pila man katawo, sabi niya 3. Sabi ni Pare Edward, sabi ko dugay ng mga tao dila. Sabi niya, mga alas 4 pa daw na dumating. Tapos sabi niya, nag-snack pa daw sa tindahan saan iya primuhon. Sabi ko, na ano man, na may mga tao nga dili kilala. Tapos sabi ko, dili nindagin si tao, dili nindagin paaraman mga tanod o ang mga pamilya na may tao nga dili kilala nga nagalakat dili sa barangay, sa loob ng barangay. Eh sabi ko, kung ari lang ako kahapon na adlaw pa, maayo, eh sabi ko, alas 4 na, alas 4:30 na ako nakaabot sa balay. Tapos pag-abot ko, lumuto ako sa na bihag. So ibig mo po sabihin, Kapitan, galing ka po sa Bungan. Sa Bungan kahapon. Kahapon sa barangay San Juan. So ngayon, Kapitan, ano po ang plano mo bilang isang barangay kapitan ng Bangad dito po sa lugar nyo kasi dito po ba ito nangyari? Ano po ngayon ang plano mo na gagawin? So ang ginhimo ko, ma'am, ang ginawa ko kagabi, gusto ko na mag-report sa istasyon. So, siyempre, medyo na kinabahan. Oo. Sabi ko, bukas na lang na umaga, ma-report kita, mapablatter kita. Kanina na umaga, mga alas 7, nagpatawag ako sa mga tanod kasi sa mga barangay official kay mapaupod ako, pakadto sa istasyon. Kaya sabi ko, ma-report kita. So, naglakad kami, medyo mga alas 8:30 na kay wala sin driver ang mga motor. Pag abot sa mga driver, nagpunta kami sa istasyon. So, kamo po talaga mismo ang pumunta sa istasyon? Opo. Pero kagabi, sa nangyari, mga alas 9 daw po noong gabi, pumunta dito ang patrol car. Pumunta mga pulis. Pero hindi naman ako naglabas, siyempre. Pero hindi na po sila nakipag-coordinate sa inyo man lang? Wala maki-coordinate sa akin. Sa mga barangay official, wala. Sa ano po ang gagawin yung hakbanin sa nangyaring insidente? So, sito na momento, gusto ko na papangsunod ang mga tanod. So, sito nagagabi, pero wala naman ako magawa kay ang sabi daw ato ng mga tao. Ang hinimo ko, dito na lang ako sa loob. Kaya siyempre medyo natakot man ako kay medyo dako na ito na insidente. Message mo po sa pamilya ng biktima? Ako, ma'am, willing man ako nga makiusap sa kanila para kung ano ang mahimuan namin na mga barangay official, handa kami. At saka ako talaga gusto na makiatubang sa kanila. Gusto ko nga makatulong sa kanila. Ito ang huli
posibleng tama ng punglo na kung saan matapos pagbabarilin ang biktima sa kanyang sariling bahay ay tumalilis na ang mga suspect. Mula po dito sa Milagros Municipal Police Station, ito po si Lenny Lim para sa MCDBN News.